Naantala naman ang retrieval operation sa labi ng dalawang pilotong kasama ni Secretary Jessie Robredo sa bumagsak na eroplano. Masyado raw kasi malakas ang current o agos sa dagat ngayon. Mula sa Masbate, may ulat on the spot si John Consulta. John? Yes, Pia, sa mga oras na ito ay nakakuha tayo ng impormasyon na medyo nadali nga itong pag-asagawa ng retrieval operations ng Task Force Kalihim. Ito ay matapos magkaroon nga ng assessment na masyadong malakas ang agos ng current sa ilalim nitong Ticao Channel. Pasado alas 6 ng umaga kanina, Pia, nang magsagawa ng simulation ang mga technical divers ng Task Force Kalihim gamit ang kanilang mga bagong gawang mga tali ay pinractice ng mga divers ang kanilang mga gagawin para matalian ng husto ang buntot ng eroplano para sa retrieval operations. Sunod dito ay inihanda rin ng buong diving team ng deep sea divers na binubuo ng 3 Koreano at 3 Philippine Navy divers ang kanilang mga gamit. Dahil naubos na ang supply ng helium ay hindi na makakagawa ng Trimix air supply para sa mga sisisid na divers. Pagtapos ito ay nagdasal din ang Task Force Kalihim at ipinanalangin ang kaligtasan ng lahat ng kanilang mga divers dahil hindi nga biro itong kanilang gagawing pagsabak ngayong araw dahil hindi ng Trimix air supply, Pia, ang kanilang gagamitin. Ibig sabihin nito ay mas maiksing panahon na lamang ang maaring ilagi ng mga divers sa ilalim ng dagat para makumpleto ang kanilang misyon. Sa pangkalahatan na, Pia, ang kanilang target na gawin nga ay talian itong buntot ng eroplano at hatakin, no, paahon para nga at a certain depth ay makuha itong mga labi ng mga piloto na nananatiling pinaniniwalaang nasa loob pa rin ng eroplanong Piper Seneca na bumagsak nga dito sa bahagi ng Masbate na mga ilang araw na nakakaraan. Once securely attached, the aircraft will be lifted at about 33 meters, meaning to say 6 meters below the surface, and then we will extricate the pilots. After extrication, the platform will move the aircraft closer to the shore so that the plane will be positioned or finally located near the shoreline. Sa mga sandaling ito, Pia, ay nagkakaroon na ngayon ng assessment dahil ang pag-adjust ng oras ng retrieval operations ay inilagay na sa pagitan ng 11:30 hanggang alas 12 ngayong tanghali. So nagkakaroon ngayon ng pag-assess ng pinakasitwasyon dito sa Ticao Channel kung magiging ligtas na itong pag-sisid ng mga technical divers dahil ayon kay Major General Del Rosario, ang pinakamahalaga pa rin ay kaligtasan ng mga divers at hindi nila itutuloy itong dive na ito hanggat meron pa rin sila nakikita ng peligro para sa kanilang kaligtasan. Pia. So, John, sa ngayon, kung matuloy nga sa araw na ito yung dive na yun, gano'n na lang sila katagal pwede manatili sa ilalim ng tubig? Sa pangkalahatan, Pia, dahil ordinary oxygen na lamang ang kanilang gagamitin, ang taya ay 18 minutos yung kanilang maximum na panahon na maaaring ilagi. No? Tandaan natin yung lalim nito, Pia, ay hindi bababa sa 180 feet or ang taas nito ay 18 palapag na gusali, no, ganun siya kalalim at ang oras, no, kasama din doon yung pagbaba at yung pag-angat, no, yung ascent, yung descent at saka yung ascent. At ang isang mahalagang punto dito, Pia, ay hindi pwede yung basta-basta aangat dahil posible ka magkaroon ng decompression sickness tulad nga anong nangyari doon sa German diver na isinugod niya sa pagamutan at ngayon ay nalagi ngayon sa decompression chamber ng Philippine Coast Guard sa BRP EDSA kung saan ay any moment from now ay dadalhin daw siya sa isang ospital nga sa Legazpi para maalis ang tubig sa kanyang baga dahil nakainom daw ito ng maraming tubig kahapon. So medyo limitado yung panahon ng mga divers kung kaya't kailangan synchronized, accurate yung kanilang galaw, pero sa ngayon ay patuloy silang naka-standby dahil masyadong malakas ang current dito sa Ticao Channel, Pia. Pero John, kung 18 minutes lang yan, masasabi ba natin na nabawasan na yung oras na kailangan nila kasi nga nalagyan na ng tali yung aeroplano? Kumbaga, sisisid lang sila at hahatakin na lang nila. Tama ba yon?
Actually, Pia, nagkaroon kasi ng problema kahapon. Doon nga sa ulat ng ating kasamang si Jiggy Manicad ay kitang-kita yung pagkakaputol, napatid yung tali na ginagamit kahapon. Dahil tinangka nilang galawin itong eroplano. Yun pa rin yung target talaga, iangat itong eroplano, pero sa kanilang attempt ay napatid itong mga taling ginamit. Kung kaya't ngayong umaga ay gumagamit sila ng mas makakapal na tali at nagkaroon sila ng rehearsal mula pa kagabi hanggang kaninang umaga, Pia, ay nag-practice nga itong mga divers using hand signals, kung paano yung pwestuhan nila, anong klase ng pagtatali ang gagawin, at kung saang eksaktong pwesto bukod sa pinaka-tail ng eroplano, anong bahagi pa ng eroplano pwedeng talian para nga ito ay sa katuparan na ngayong araw na to, para makuha na yung mga labi nitong mga piloto na patuloy na nanatili sa loob. Yun ang paniwala ng mga eksperto dito sa Task Force sa Kalihim. Hanggang ngayon ay nandun pa rin sa loob nitong Piper Seneca plane na ito. Pia. Alright, maraming salamat, John Consulta.